Yan. Timeless po ito ha, kung kailan man makarating sa inyo itong aking reading. So, babati ako ng Happy New Year since ginagawa ko tong reading na to. Malapit na yung New Year. Wait lang. Basically, upuan ko. Ayan. Thank you so much for dropping by nga po pala. Para manood ng reading ko dito bago man kayo or matagal na. Of course, kung bago po kayo, please don't forget to subscribe, like, or follow. Pa-follow, pa-subscribe ng aking page or channel kung saan man po kayo nanonood. Sa FB man po or sa YouTube. Check natin ano yung energies dito. Person nakakonect mo right now, person on your mind. So, nakikita ko dito in the recent past, pwedeng nagkaroon ng misunderstanding, nagkaroon ng jealousy, nagkaroon kayo ng mga issues, pwedeng nawalan din kayo ng communication. Or parang hindi naging maganda yung last conversation ninyo netong person, kung sino man tong person on your mind or kakonect mo. So, dito sa present, you have the Two of Pentacles. No? So, right now, parang ano tong person na to eh. Parang nag-iisip siya. Naninimbang siya right now. Could be na merong kasi usually nangyayari to pag may important decision to make, lumilitaw to, or yung tipong namimili siya ng kanyang, kumbaga tinitignan niya yung pros and cons. What are the possibilities pagdating dito sa inyong dalawa? No, sometimes lumilitaw to kapag mamimili. Okay? Tapos in the near future, you have the Tower card, which is this is a card ng surprise. No, so sa tingin ko lang, pwedeng tatayo na nga lang ako, nakakatamad umupo lagi. Baka kasi magkaroon ng something dito na pwedeng ikakagulat mo. Since yung Tower ay may dalang surprises or shock. No? Sometimes shocking. Sometimes may dalang reveal. Ano pa? Merong something na magkakaroon ng disruption sa relationship niyo, sa connection niyo. Hindi ko alam kung tungkol saan yun, pero probably related doon sa bagay na malalaman mo, or could be something na marireveal, or merong talaga mangyayari na. Yun yung parang pinaka-shake up, magiging pinaka-shake up sa relationship ninyo. No? Okay, about the shake-up, it's something related sa past. Hindi ko alam kung sa malayong past na ito or recently lang. Pero yun yung shake-up yun yung reveal, yun yung ikakagulat mo, yun yung malalaman mo about this person na something related sa past niya. Or in recent man yan or matagal na past. Siguro ikakagulat mo to kasi hindi mo ine-expect na
malalaman mo yan, hindi mo ini-expect na mangyayari yan, and meron mga marireveal, no? So, yun yung parang magiging pinaka-cause ng shake-up ninyo. Hindi ko rin alam kung paki-clarify nga tong ano. Paki-clarify nga yung Two of Pentacles and Knight of Wands dito sa present situation. Kasi ito yung recent past, present, and near future, no? Actually, may mga pampagulo rito sa present situation base dito sa mga lumalabas, no? Kasi merong Seven of Cups dito, which is a card ng confusion. So actually, dito sa present situation, itong person mo, looks like kung talagang gugustuhin niya, may options siya. No? Kasi etong card na to is, this card talks about having options. So, sa tingin ko, maybe itong person mo naninimbang, maybe itong person mo meron siyang something na pinag-iisipan, and eventually will make a decision regarding kung ano yung pipiliin niya or ano yung gagawin niya, no, dito sa present situation ninyo. Kasi nga nakikita ko rito parang iniisip niya ano yung ibang options niya. And naninimbang siya, namimili siya dito eh. Okay? So, hindi ko lang masabi if meron bang other person involved sa side niya para maging confused siya. Kasi ito also card ng pagiging confused eh. No? Naka-confuse siya kasi may mga option siya. Kasi kung simple lang naman yung sitwasyon niya, kung talagang itong person mo, ikaw lang yung kadil niya, hindi naman talaga magiging complicated. No? So, napipil ko, kaya siya nagiging complicated. Maybe because meron siyang ibang, I don't know kung meron pa siyang ibang person nakakonect aside from you. Okay? Kasi sometimes itong card na to, lumilitaw din to pag may pinagsasabay. Pinagsasabay or nagkasabay. Intentional man itong pagkakasabay na to or hindi. No? Yung pinag-uusapan pa rin dito is pwedeng may options in nagkasabay or pinagkasabay, no? Pinagsabay. May mga bagay kasi dito about the death card na revealing to me na supposed to be may mga bagay na tapos na dapat pero piniling hindi tapusin or hindi pa talaga nagtapos. And lumilitaw din kasi dito sa card mo ng near future or next, what's next is the Six of Cups, which is binabanggit ko sa'yo kanina na etong shake-up na to, itong mangyayari na tong problema sa inyo, shake-up, no? Reason niya is something na related sa past. So, ina-associate ko siya dito sa death card, dito sa present situation na pwede kasing dito sa present situation, meron talagang dapat na nag-end na noon, tinapos na, pero hindi pa rin yun natapos. And maybe, related yun sa past person niya, sa past niya. Past niya, ex niya, hindi ko alam. No? Yun yung nagpapa-confuse pa eh. Okay, so feel ko lang, pwedeng, recently nagkaroon talaga maliwanag, dito lumitaw sa page. Nagkaroon talaga ng communication. So, kayong dalawa, nagkaroon kayo na miscommunication or hindi naging maganda yung usapan nyo, sa huling usapan nyo or in the recent past, nagkaroon kayo ng problema. Pero,
merong person na lumilitaw dito, it could be the third party or the past person na related sa past niya na sinasabi ko, na maaaring nagkaroon din sila ng communication ng person na yun. During the time na magulo kayo, hindi kayo okay, no? So, hindi ko lang sure kung itong communication nila na to or pagre-reconnect ng past sa kanya matagal na nangyayari or biglaan lang din. Pwede naman na nagkataon lang din during the time na hindi kayo ganun ka-okay in the past or recent past, no? So, hindi ko lang din alam sa inyo kung LDR kayo kasi parang may element dito ng kailangan pa mag-travel para lang pag-usapan, kailangan pa mag-travel para lang magkita. So, siguro for some of you, baka nag-a-apply yan kasi ang dami ko nakikitang horses. It could be meron something na pagre-reach out, it could be meron something related sa pagta-travel para lang pag-usapan yung mga bagay-bagay. Or para lang magkita, magtagpo, ano? So, what's next? What's next? Anong pwedeng mangyari? What's next? About this situation ninyo? Page of Swords. Communication. So, expect mo na maaaring mag-usap kayo kung nawalan man kayo ng communication, gaano man kayo nagkabad-tripan dun sa last time na usapan ninyo, is nakikita ko na meron pa rin magaganap na communication sa inyo nitong person na to. Oo. May pagre-reach out pa rin magaganap, may pagko-communicate pa rin. Okay, so nakikita ko sa connection yung dalawa is hindi pa rin ito matatapos. Base dito sa, sa Six of Swords na feel ko. Hindi ko kasi masabi. Meron kasing energy dito na oo, pwede kasing nilalapitan din kasi siya nung tukso nung past person na yun eh. Pwedeng hindi naman talaga itong person mo yung nag-i-initiate. Pwedeng yung third party or yung past na yung ex niya siguro yung gumugulo sa buhay niya. Kasi tapos na yun eh. Pero parang meron ditong something na hindi mamatay-matay about dun sa third party, about sa past niya na pwedeng nag-re-emerge, na-revive dito sa present situation ninyo during the time na nakausap niya yung person na yun nung time na magulo kayo, no? In the past or recent past. So baka yung person na yun, pwedeng siya lang talaga kasi yung tumutukso dito sa person mo. Pero ang nakikita ko naman, your person is quite firm sa kanyang decision. And pinag-iisipan nga niya, actually dito sa present is nag-iisip pa siyang mabuti. So, hindi natin masasabi. No? Pero, nandun siya sa process ng pinag-iisipan niya mabuti yung mga possibilities, yung options, yung pros and cons pagdating dito sa nangyayaring situation ninyo. Lalo na meron pang isang gumugulo. No? Pero nga, dahil nakita ko dito sa sa future card mo, what's next sa inyong dalawa, is nakikita ko naman na hindi pa mag-i-end itong relationship ninyo or connection ninyo. Ano man ang label ninyo. No? So, nakikita ko dito, hindi naman ito basta-basta. Sa tingin ko, hindi naman siya makikipag-break sa'yo anytime in the near future kasi ito in near future or what's next eh. Actually, nakikita ko pa nga dito na na andun pa rin naman yung attraction, yung passion niya sa'yo. Andun pa rin naman yung magte-take willing siyang mag-reach out and makipag-communicate, no? Mag-meet kayo, no? So, yun yung mga napipick up ko.
Okay? So, yung mga signs na lumilitaw dito, there is Scorpio energy, lots of fire. So, expect mo na pwedeng may mga fire, Aries, Leo, Sagittarius. Pwede ring may mga air, Gemini, Libra, Aquarius. Okay? So, that's it for now sa ating reading. Kung na-entertain kayo, nakarelate kayo, at kung bago kayo, don't forget to subscribe, follow, palib na lang ng like dyan, ng heart, any reaction or comment, pa-share na rin. Love you all!